Hey guys, good morning. Welcome back to Archie Traveler. And ngayong araw naman ay ipagpapatuloy natin yung interview natin sa mga staff ng PCA or Philippine Coconut Authority or Aurora Provincial Coconut Development Center or APCDC dito sa Dinalungan, Aurora. Kung saan makikilala natin yung mga staff nila dito and paano nga ba nagsimula yung project na ito. Hi, I'm Rowena, Administrative Aid in PCDC. Hi, I'm Aisa Soredor. I'm Cash for Work Beneficiary from ASCOT. Hello, ako nga pala si Ayn Ray Padua, isang agriculturist at naka-assign din bilang Project Operations Manager dito sa APCDC. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Eugenio Dayacos, ako po ay agriculturist ng PCA Aurora. Magandang umaga po. Ako po pala si Rogie Wenceslao, Supervisor ng Hybridization. Hello, ako si Juan Miller Jr., Division Chief ng Philippine Coconut Authority, and at the same time, sakop ko pa rin ng APCDC, kaya ako nandito para sa patuloy na pag-unlad ng ating industrial niyog dito sa Aurora at sa mapagsakop ng Region 3. Nagkaroon din tayo ng chance para itanong dito kay Sir Ayen at kay Sir June kung paano nga ba nagsimula yung kanilang programa ng Coconut Hybridization Program dito sa Dinalungan. Makakasama natin ngayon si Sir Ayen. So ngayon itanong natin kay Sir Ayen kung ano nga ba yung mga makikita natin dito sa kanilang nursery o yung kung saan, kasi first time ko dito malalaman natin kung ano nga ba yung mga variety ng mga coconut na dito sa kanilang plantation. So, magandang araw Sir Ayen. Magandang umaga rin po. Sir, ngayon na ako dito nakapunta sa inyo dito sa PCA. So, ano po ba yung mga kwento about sa niyog? Kasi talagang wala po akong idea Pwede niyo po ba kami ipaliwanag sa mga nanonood sa atin? So ayun, una-una sa APCDC, dito natin makikita yung ginagawa na hybridization program na project ng CFIDP, which is yun yung naka-assign sa PCA na proyekto. Dito sa APCDC, meron kaming dalawang variety na ginagamit namin sa hybridization as mother farm. Yung una, yung tinatawag na Takunan Green Dwarf. Yung pangalawa is yung Katigan Green Dwarf. Magkaibang variety yun. Makikita natin doon, kung pupunta natin mamaya, makikita niyo po doon kung paano yung proseso ng pag-hybrid. Merong emasculation, pollination, ayan, para na binubuo, para makapagbuo ng isang variety na tinatawag na hybrid. Ibig sabihin po pala, yung sa variety nyo na, yung sa hybrid ng isang niyog, marami po palang klase yan, hindi lang pala isang klase. So makikita po natin maya-maya dito sa inyong Ako makikita po natin mamaya. Bukod po doon, meron din po kaming iba't ibang variety po dito. Bukod po sa dwarf variety namin. Meron po kaming tinatawag na Laguna Tol, Sanramon Tol, Baybay Tol, Sinvar. Ayan, marami pong klase na tol na nakalagay dito sa APCDC. Ang dwarf na po namin dito ay meron din kaming aromatic green dwarf. Yung matamis siya, na maliit lang na bunga. Yun yung aromatic. Marami na rin kaming production po namin. Last year is umabot kami ng 100,000 na harvest po namin. So yung naging seedlings po noon ay pag-produce po namin sa iba't ibang probinsya like Isabela, Cagayan, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Meron din marami pa pala, hindi lang po pala sa Aurora, sir, Opo. Kasama ko po dyan Pangasinan, Bataan, Zambales. Diyan po namin distribute yung mga seedlings po namin. Natin dito si Sir June at ipapaliwanag niya sa atin ngayon kung saan nga ba nagsimula or ano yung history ng about sa coconut plantation na ito kasi marami siyang mga variety dito na nakita natin. So ngayon, magandang araw po Sir June. Hello sir. Sir, ano po yung mga nagsimula? Paano po nagsimula yung history ng bakit marami kayo dito mga pananim na mga coconut nursery dito nga po sa So una, siguro saysayin natin yung kasaysayan ng APCDC. APCDC ang ibig sabihin, Aurora Province Coconut Development Center. Isa ito sa pet project ng nating senador na si Edgardo J. Angara at saka ni Congressman Juan Edgardo M. Angara. Na noong October 2, 2001, nagkaroon ng MOA signing, Memorandum of Agreement, na mga lumagda dito ay yung ating budihing governor noon, Villaflor Angara J. Castillo. Tapos, ang mayor ng mga panahon yun dito sa Dinalungan ay si Tito T. Tubigan.
Then, ang secretary ng DNR noong mga panahon yun ay si Jose Atienza. Then, yung aming administrator, PCA administrator noon ay si Oscar G. Garin. Tapos, ang kasalukuyang regional manager namin noon ay itong si Dennis Calub. Then, ang project manager ng APCDC noong mga panahon yon ay Filiandro V. Villamayor Garcia. At ito ay na-inaugurasyon noong January 22, 2011. Sir, gaano po ba kalawak yung land area na nasasakupan nitong inyong APCDC dito sa project nyo? And ano po yung mga variety na makikita dito? Kasi napansin ko dito pa lang sa labas, pagpasok mo, ang dami. Tapos iba-ibang classes siya, so wala talaga akong idea. Pwede mo bang ikwento sa amin, sir, kung ano yung mga variety na yan? So itong ating project site, APCDC, ay binubuo ito ng 133 na hektarya. Ano yung pangkabulang katabuan. Ito ay natataniman ng, meron tayong tinatawag na tall varieties at saka dwarf varieties. Yung tall varieties, maaaring San Ramon yan, meron yung Sambuanga tall, meron yung OPB Aurora, So, ibig sabihin, ito yung tinatawag natin ng mga layugan. Yung mga dwarf varieties naman, meron tayong tinatawag na yung takunan. Merong katigan, merong aromatic dwarf, Then meron isang variety dito, yung ating tinatawag na makapuno. Yung makapuno nabibilang siya sa tall varieties, pero yung makapuno ay isang abnormality sa coconut. So, ito yung APCDC. Buhat to sa Lapansin Musik, buhat to sa gate, hanggang doon sa may exit gate natin yan. Yung kalsadang ito, mahigit na 1.5 kilometro. Ito ay sa pamamagitan ng ating butihing Congressman Romel Rico T. Angara. Kanina, sir, nabanggit niyo po na yung mga namumuno ng mga panahon na yun. Sa ngayon, nakita ko po kasi parang yung mga staff niyo dito, yung mga namamahala dito, parang halos kaedad ko lang nga, sir. So, ngayon po, yung iba po na mga kasama niyo dito, pwede niyo po bang ipakilala sa atin? So, simulan natin doon sa staff brass, Yung aming PCA administrator ay si Honorable Dexter R. Buten. Dati galing siya sa academy. Tapos, yung aming regional manager ngayon, sumasakop ng Region 3 at saka Mimaropa, si RM Dennis D. Andres. Tapos ako naman, sa ibaba ng regional manager, ako naman ang yung lingkod, Juan Millar Jr. Pogi ba? And then, dito sa APCDC mismo, meron akong 2 taon akong dito, si Ayen Ray Padua, tapos saka si Rogie Wenceslao, pareha sila na involved dito sa hybridization. Pero kino-cover pa rin nila lahat ng operations dito sa APCDC. And then, meron naman akong isang admin, yan si Rowena. Si Rowena. Tapos, doon sa hybridization, mayroon tayong 6 na laborers na tinatawag namin na masculator. Mayroon 2 doon na pollinators. Tapos, doon sa general labor, mayroon tayong 11 na tatabas. Yung mga maintain ng kalinisan. Tapos, mayroon ditong 2 na babae para maayos naman ang ating office. Tapos, mayroon din tayong driver. Then, meron din tayong 2 nursery operators. So, yun ang kabuuan na bumubuo dito. Plus, para ma-ensure natin yung safety ng project, mayroon tayong 20 na security guards, ex-Bataan Security Agency. 3 shifts sila. 20 sila, 3 shifts. So, sa lawak po nito, talagang yung security po, naka-designated na area? Yes, may mga designated points sila kung saan sila dapat na magbantay. Grabe, ang dami nating nalaman about sa mga hybridization program nila dito. Pero teka, ano nga ba yung itsura ng mga niyog na yan? So abangan nyo yan guys dito sa susunod na part ng video natin na ito.